Yo, what's up guys? So sasaglit tayo sa dagat guys. Same spot nung last episode ko guys, dito sa Cordova, Cebu. So hawak ang chinelas ko kasi bumabaon yung pako. Layo pa, lalakarin. Pero guys, sige, bali fishing lang kami guys, mga isang oras. 3:45 na kasi dumating. And isang oras lang yung fishing namin. Kaya subukan natin guys kung makakahuli tayo this time. Ang taas natin na fishing is wala tayong nahuli. Yan si bro, nakasunod sa akin sa likod. Kaya wish me luck guys. Sana may mahuli na tayo. Setup ko guys, field test natin yung ating Gotcher Weaver 802, yung pinakamahaba na rod, saka matching with Daiwa Strike Force 2500 series. Hinihingal ako guys, kaya update ko guys pag nandun ako sa area saan tayo mag-fishing. So guys, nandito na tayo guys. Nakakapagod ba naman, layo ng nilakad namin. So wala nang intro. First cast tayo, soft bait Polaris na medyo red. Polaris. Kalimutan ko kung ilang grams to guys. Ito guys, pakita ko sa inyo. Soft bait muna tayo, mamaya tayo mag minnow kasi targetin muna natin yung mga isdang. Ay, kala ko fish on na. Wala guys, may nalambat guys. Naunahan na kami, tagal kasi namin. So, no problem yan. At least nakapaghagis tayo. Hindi ko na ina-expect na makahuli guys. Ito tayo sa malalim-lalim. Sabayan mo ng lakad brother pag nag-aano ka. So guys, sana makadali man lang tayo pang upload. Kakaya kasi i-upload sa inyo guys pag walang huli. Unang isda sa araw na to, octopus. Daming octopus sa paligid. Brother, fish on. Ha? Alagi nga. Fish on guys, sino may-ari nito? Paki-claim. Bulabog nga. Marami naman to. Laman lang nahuhuli kahit isa. May balo na guys. Lalim pa naman ito. Grabe yung sabit niya. Isda pala. Fish on. Kanupik.
Kaya pala lumalaban, nagtataka ako. Nagtataka ako kaya akala ko sumabit lang. Isda pala. Thank you Lord Jesus. Pinatikim din ako ni Lord ng isda. Ano, kanuping. Kala ko wala na tayong mapapala eh. Thank you Lord. Kaya pala kada hila ko sumasabit, natatanggal, nasasabit na naman. Sinisiksik niya pala sa ano. May balo pa naman bro. May balo, tumalon. Namata siya oh. Kaya pala sobrang tibay ng tama sa kanya. May kanuping na dito. Thank you Lord. Na-field test natin yung ating ano kahit ano guys, to guys oh. Ha? Kaya nga eh. Ito guys oh. Hindi na zero. meron pa rin. At least nasubukan natin yung Gochur Weber natin, pero wala, hindi siya nakatry ng ano, ng bakbakan talaga. Bali sa susunod na lang i-add na lang natin sa video kung sakali. Pero guys, maraming salamat sa panonood. Kung mabot kayo hanggang dito sa last part na to, maraming salamat. Then sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe nyo po ako sa channel. Then si bro, next time pag magagawa na siya ng channel, i-recommend ko yung channel niya. Kaya guys, ano, kaso naka-fish on siya kanina, nakawala na, tapos ngayon naputol yung lure niya, nawala na yung banana. Pero yun guys, bawi na lang kami. Hanggang dito na lang. This is Nick's Bee Fishing Adventure. Fish on. Ito guys, binabaybay na namin pauwi ni brother. Oh brother, galit na galit si brother. Minsan lang makafish on, nakakawala pa. Tapos ano pa, hindi pa bawi sa biyahe. Na-donate pa yung lure niya. Na-donate pa yung lure niya. Sige lang brother, no problem. Marami pa tayong araw, makakaganti pa tayo. Tapos lang natin project sa Karkar. No, ganti tayo. Kaya maraming salamat guys sa panonood. Suportahan nyo yung YouTube channel namin guys. Oo nga eh. Meron lang akong sibot, hulihin ko yan, kainin natin. Oo, kakain yan, sarap yan. Bro, ano yan? Paano pag ano yan? Bubuksan mo. Bubuksan lang. Pero tatanggalin mo yung tinik. Sa net, pagpasok mo sa net niyan, i-shake mo siya, parang i-alog-alog mo para mabali yung mga tusok-tusok niya. Ganun yun. Tapos pwede mo siyang hawakan. Oh, pwede mo siyang hawakan, tapos biyakin mo, then kunin mo yung mga unwanted na mga ano, yung hindi nakakain na part, yung laman lang, yung yellow. Yun lang yung kakainin. Hindi na siya lulutuin. Ha? Hindi na siya lulutuin. Hindi na. Kilaw yan, kilaw. Tsaka yung iba, dinediretso na, kinakain na diretso. Hindi mo na titimplahan. Hindi na. Pero yan natin minsan. Ay, di titimplahan mo. Depende sa'yo. Kunyari, gagawa ka ng suka. Lagyan mo ng asin, betchin, sibuyas, yung mga seasonings. Lagyan mo na. Tapos nun, sa mangkok, nakalagay yung sasawan mo, kutsarain mo yung mga laman ng sea urchin. Tapos ihalo mo na dun, then kainin mo na diretso. Ganun lang. Ganun lang yung pag-serve nun. Dali lang pag-serve nun. Sarap kaya brother. Minsan, pagka may sibot tayo, kuha tayo ng mga sea urchin dito. Buhay ng anglers. Anong lasa ng sea urchin? Ang sarap. Nung unang tikim ko, yung madidescribe ko siya as medyo malangsa. Pero nung katagalang kain mo na, hindi nakakayak pero sobrang sarap. Look at the place. Look at the place. Ang ganda ng place. Pero wala nang isda.